Magandang araw mga bata! Welcome muli sa ating panibagong aralin. Ako si Teacher Frel, ang inyong guro sa Araling Panlipunan 3, Quarter 4, Week 7 hanggang Week 8. Milk Base. Ang ating aralin sa araw na ito ay pamamahala sa sariling lalawigan at rehiyon. Mga bata, handa na ba kayong makinig? Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na matutukoy ang mga pamunuan sa mga lalawigan sa iyong rehiyon, gayon din ang tungkulin at pananagutan ng mga namumuno at ang dahilan ng paglilingkod ng pamahalaan sa mga kasapi nito. Kumusta mga bata? Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pamamahala sa sariling lalawigan at rehiyon. Naipaunawa sa iyo ang mga batayang kaisipan tungkol sa batayang konsepto ng ekonomiya. Nalaman mo na ang bawat isa ay may pangangailangan na kailangang matugunan. Ang matalinong pagdedesisyon ay napakahalagang katangian kung nais ng bawat isa na matugunan ang mga pangangailangan. Bago dumating sa inyong bahay ang mga pagkain, iba't ibang proseso, pagsubok at pagdedesisyon ang kailangang gawin. Ito ay para may mabili ang mga mamamayan sa mga pamilihan. Ngayong 2022 ay naganap na naman ang botohan. Narinig mo ba kung sino ang ibinoto ng iyong mga magulang o mga kamag-anak mo? Kilala mo ba ang kapitan sa inyong barangay? Sino ang alkalde ng inyong bayan? Ang bawat barangay, lungsod, bayan o lalawigan ay pinamumunuan ng taong pinili ng mamamayan. Pangunahin sa mga dapat niyang gawin ay makapagbigay ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga ito ang pagsisiguro sa kaligtasan ng buhay ng lahat ng nasasakupan niya. Tinitingnan din at iniingatan ang kalusugan ng lahat. Sinisiguro na ang mga pampublikong daanan at tulay ay maayos at ligtas para sa bawat isa. Kabilang din sa mahalagang dapat na maihatid sa mamamayan ang pagkakaroon ng malinis at ligtas na tubig, kuryente at edukasyon para sa lahat. Nasusukat ang kagalingan ng pamumuno batay sa kakayahan ng lider o pamunuan na makapaghandog ng mga nasabing serbisyo. Pero sino o ano nga ba ang tawag sa mga namumuno sa inyong barangay, lalawigan, bayan at lungsod? Pinamumunuan ng punong barangay o kapitan ang isang barangay. Katuwang ang mga barangay kagawad, pinananatili ni kapitan ang kaayusan, katahimikan at kaligtasan ng kanyang nasasakupan. Ang lahat ng punong barangay ay sumusunod din sa punong bayan o lungsod. Ang mga serbisyong dapat na naibibigay sa mamamayan ay dapat na sinisigurado ng kapitan. Ang punong bayan o lungsod o mas kilala sa tawag na alkalde mayor ay kinikilala bilang tagapanguna at tagapagbigay ng pangkalahatang paglilingkod sa lahat ng mamamayan. Ang pagtataguyod at pagbibigay ng serbisyong panlipunan ang pangunahin sa kanyang mga gawain. Ito ang batayan ng kanyang pamumuno. Samantala, ang lahat ng punong bayan o lungsod ay napapailalim sa mga gobernador. Sila ang mga namumuno sa mga lalawigan na nakakasakop sa mga bayan o lungsod maliban sa mga tinatawag na chartered cities. Sa mga lungsod na chartered, ayon kay Manalo et al. 2015, ang alkalde mayor ay malayang ipatupad at gastusin ang nakolektang buwis sa mga proyekto na nakakatugon sa pangangailangan ng mga tao sa naturang lungsod na hindi na kailangang manghingi pa ng permiso sa gobernador. Halimbawa ng lalawigan sa ilalim ng gobernador, lungsod at bayan sa ilalim ng mayor, at kapitan ng isang barangay.
Halimbawa, ang pinuno sa lalawigan ng Cavite ay si Governor John Vic Remulla. Ang pinuno naman sa lungsod o bayan ng Imus City, Cavite ay si Mayor Emmanuel Maliksi. At ang leader naman o punong barangay ng Barangay Pasong Buwaya 2, Imus ay si Kapitan Lito Tagle. Narito naman ang organizational structure ng lalawigan. Makikita sa organizational structure ng lalawigan na ang pinakamataas na pinuno ay ang gobernador. Humahalili sa gobernador ang bise-gobernador at ang mga sangguniang panlalawigan. Sa ilalim ng gobernador ay ang alkalde ng lungsod at sa ilalim ng alkalde ng lungsod ang bise-alkalde ng lungsod. Sumunod ay ang sangguniang bayan at ang mga punong barangay sa bawat barangay. Isa pa na nasa ilalim ng gobernador ay ang alkalde ng bayan. Sa ilalim niya ay ang bise-alkalde ng bayan at sangguniang bayan. At sa ilalim nito ay ang mga punong barangay. Ito naman ay isang organizational structure ng chartered na lungsod. Sa lungsod ay namumuno ang alkalde. Sa ilalim niya ay ang bise-alkalde at sumunod ay ang sangguniang panlungsod. Sa ilalim ng alkalde ay ang punong barangay at mga sangguniang barangay. Tignan naman natin ang tungkulin at pananagutan ng mga namumuno. Ang bawat pinuno na naihalal ng mamamayan ay may mga tungkulin at pananagutan na dapat maisagawa. Sa panahon ng kampanya, ang mga nais na mamuno ay naghahain ng mga pangako o plataporma sa mga mamamayan. Ito ay mga pangako tungo sa ikauunlad ng bayan at para sa kabutihan ng mamamayan. Ang mga pangakong ito ay nakabatay sa isinasaad ng batas na matatagpuan sa Kodigo ng Pamahalaang Lokal ng 1991 na tungkulin at pananagutan ng mga pinuno ng pamahalaan. Tulad ng nabanggit, ang pinakamataas na pinuno sa isang lalawigan ay ang gobernador. Katuwang niya ang bise-gobernador at ang mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Ilan sa isinasaad ng batas na tungkulin, pananagutan at kapangyarihan ng mga pinuno ng lalawigan ay ang sumusunod. Sa bayan o lungsod, ang alkalde, bise-alkalde at ang mga miyembro ng sangguniang panglungsod ay may kahalintulad na tungkulin, pananagutan at kapangyarihan sa mga pinuno ng lalawigan. Ang lahat ng ito ay nakabatay sa isinasaad ng Batas Kodigo ng Pamahalaang Lokal ng 1991. Halos magkahawig ang tungkulin, pananagutan at kapangyarihan ng mga pinuno ng lalawigan at ng mga bayan o lungsod. Alamin naman natin ang mga serbisyong panlipunan. Madalas mong maririnig sa mga balita sa telebisyon at maging sa inyong mga magulang ang patuloy na pagtaas ng bilihin. Maririnig mo rin ang pangamba ng bawat isa dahil sa patuloy na pagkalat ng COVID-19. Isa rin sa mga suliranin ng mga magulang ngayon ay kung saan kukuha ng pambayad sa kuryente, tubig at iba pang gastusin sa bahay. Ang nakaambang pagputol ng kuryente o tubig dahil sa kawalan ng trabaho sa panahon ng pandemya ay isang katotohanan. Nabanggit na ang kagalingan at kakayahan ng isang namumuno ay sinusukat ayon sa serbisyo na naibigay niya sa kanyang nasasakupan. Kinikilala ang isang namumuno hindi dahil sa lagi siyang lumalabas sa telebisyon. Hindi rin dahil sa matapang siyang magsalita. Lalong hindi dahil sa kanyang tinapos na kurso sa kolehiyo. Kikilalanin at hahangaan ng isang pinuno kung ang mga suliranin ng nakararaming mamamayan ay matutugunan. Kung sasabihin ng mga magulang na mabuti na lang at naipagawa ang daan, o kaya ay salamat kay Mayor, nalagyan ng ilaw ang mga daan kaya naging ligtas ang ating lugar. Ito ang mga ilan sa mga batayan ng pagiging tunay na leader ng isang mahusay na pamumuno. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga tinitingnan upang masukat ang kakayahan ng isang pinuno. Una, kalusugan. Programa tulad ng pagbabakuna, feeding,
libreng konsultasyon, at libreng gamot. Pangalawa, edukasyon. Pagpapatayo ng mga paaralan at silid-aralan. Pagbibigay ng mga computer at iba pang gadget na magagamit sa pag-aaral. At pagbibigay ng suporta sa mga guro. Pangatlo, pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. 24/7 na pagpapatrolya upang masiguro ang kapayapaan, magalang na pakikitungo ng kapulisan, masigasig na presensya ng barangay tulad ng pagbibigay ng ayuda sa mamamayan sa panahon ng pandemya. Pang-apat, infrastruktura. Patuloy na pagpapatayo at pagpapagawa o pagsasaayos ng mga daan, tulay, mga gusaling pangserbisyo publiko ng pamahalaan para mas maayos na makapagbigay ng serbisyo sa mamamayan. At panglima, pangkalahatang serbisyo. Pagpapagawa upang magkaroon ng ligtas na tubig para sa mamamayan at kuryente para sa lahat. Kung sapat at naging maayos ang pamumuhay ng mamamayan, maaring sabihin na ang pinuno ng iyong lalawigan o bayan o lungsod ay kahanga-hanga. Ang paglilingkod ng tapat at may pagmamahal sa nasasakupan ang tunay na mahalaga sa isang leader. Hindi kabilang ang pansariling interes, huli sa listahan ng pamilya o kamag-anak sa mga pribilehiyo. Ito ay ilan sa mga katangian ng isang tunay na pinuno ng bayan. Kung makikita ang pagyaman ng pinuno at ng kanyang pamilya gamit ang pagiging leader ng bayan, dapat na maging mapagmatsyag at matalino sa muling pagboto. Paglilingkod sa tao ang dahilan ng pamumuno at hindi para sa sariling interes o interes ng sariling pamilya lamang. Naitanong mo na ba sa iyong pamilya kung anong uri ng pinuno ang inyong gobernador, alkalde mayor at mga leader ng barangay? Para sa pagsasanay bilang isa, tanungin ng mga magulang o nakatatanda kung sino ang mga pinuno ng barangay kung saan kayo nakatira. Kunin ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang mga leader sa inyong barangay. Isulat sa inyong kwaderno ang kanilang mga sasabihin. Tingnan ang mga tanong sa ibaba bilang gabay. Unang katanungan, ano ang katangian ng mga leader ng inyong barangay? Pangalawang katanungan, ano ang may pagmamalaki mo sa mga katangian ng mga leader ng inyong barangay? Ipaliwanag. Tandaan mga bata, ang inyong magiging sagot ay base sa mga ibinigay ng inyong magulang tungkol sa katangian ng mga leader ng inyong barangay, dahil sila ang mas nakakakilala sa mga leader ng inyong barangay. Gawin naman natin ang pagsasanay bilang dalawa. Balikan ang mga katangian ng mga leader sa inyong barangay. Gumuhit ng larawan ng isang pinuno na gusto mong gayahin paglaki mo. Maaaring larawan ng isang leader ng inyong barangay o ng inyong bayan. Kung hirap sa pagguhit, maaaring kumuha ng magazine. Gumupit ng mga bahagi ng mukha at katawan ng tao. Bumuo ng isang katauhan na nagtataglay ng isang pinuno na nais mo. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang katanungan, sino ang nasa isip mo habang gumuguhit ka ng larawan? Pangalawang katanungan, ano ang mga katangian na nais mong taglayin ng iyong naiguhit o nagawang katauhan mula sa pinagtagpi-tagping larawan? Mula sa naiguhit o nabuo mong larawan, maglista ng mga programa na gagawin mo kapag ikaw ay isa ng ganap na leader. Isulat sa kwaderno at ibahagi sa iyong guro ang iyong naging kasagutan. Ayan mga bata, nagawa niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling mga bata! Ayan mga bata, naibigan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Magaling! Muli, ang ating tinalakay sa asignaturang Araling Panlipunan ay pamamahala sa sariling lalawigan at rehiyon. Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa araling ito. Hanggang sa susunod, paalam!